Ano na mga pre, in today's video, pag-uusapan natin yung nabili kong bracket para sa Bride Borga seat ko. So ayun mga pre, no? Ito na yung bracket na in-order ko para dun sa aking tie copy seats. Siguro buksan ko na lang muna, then pakita ko sa inyo yung loob niya. Ayan, so ito na yung ating bracket na gagamitin para dun sa ating tie seats mga pre. So first impression ko, ayan, pakita ko sa inyo yung mga welds. Ayan. At pulido naman yung pagkakagawa mga pre. Ang gustuhan ko agad dito, ayan, oval yung mga lagayan yan ng mga bolts para talagang mag-fit siya ng maayos doon sa ating tie seats. Ayan, may branding pa siya. So ayan yung branding mga pre. At ang maganda doon, ayan, no? May free na tornilyo. So buksan ko lang to, pakita ko sa inyo mga pre kung ano laman na ito. Ayan mga pre, ito yung mga kasamang bolts dito sa aking biniling bracket. Ayan, kung titignan nyo mga pre, makapal yung ginamit na bakal dito. Tapos ayan, no, isa sa mga nagustuhan ko agad, ayan, malapad. Kaya mukhang talagang matibay ito. At isa pa sa mga nagustuhan ko, ito, ayan, no, may mga nakaabang na malamang para sa seat belt yan mga pre. Ayan, so kabilaan yan, nilagyan nila. Ayan. Ayan, ito yung mga bolts, kaya talagang kumpleto to, ikakabit na lang. So tara mga pre, kabit na natin ito dun sa ating upuan. Ayan mga pre, no? So dito muna ako magsisimula sa passenger side. Apat lang naman yung tornilyo na yan, dalawa rito sa harap. Ayun, tapos dalawa rin doon sa likod. Kalasing ko muna mga pre, tapos ikakabit ko muna yung bracket para ma-check ko yung fitting niya. Then saka ko ipapatong yung upuan para alam ko kung saang butas ko siya ibobolt. Ayan mga pre, no? So naisukat ko na at masasabi kong napakaganda ng pagkakayari nitong bracket nito mga pre. Saktong-sakto mga butas. Ayan. At ang maganda dun kasi, yun nga, may gagalawan ka since na oval yung mga salpakan niya ng bolts. Sa pagkakaalam ko, syempre, itong branding nandito sa labas. Hindi ko lang sure kung masisilip pa yan. Ayan. So ito, ayan, sa seat belt yan, dyan yung sa lock. Tapos ito yung galing dito sa seat belt. Pero sukatin ko muna yung upuan mga pre para maisentro ko siya. Ayun mga pre, no, based doon sa pagkakasukat ko, itong railings, ang kabit niya dito sa pinaka-rack, dito sa passenger side, dito outer, tas dito inner. Ayan, doon syempre sa unang butas na itong pinaka, ito nung nag-slide na railings. Tapos ayan, dito syempre outer din, I mean inner, tas dito outer. Ayan, so dito ka na nga natin ikakabit yung dun sa may pinaka seat belt. Tapos ayun, ito dito naman yung pinaka, ayan, yung lock ng seat belt. Ayan mga pre, no, one down. Ayan, so driver seat na lang. So masasabi ko with regards sa installation niya, madali naman siya mga pre. Usually sa pagkakaalam ko, kaya nagtatagal yung pag-i-install ng ganito dahil pag pumunta ka sa shop, mano-mano yung paggagawa ng bracket. Kumbaga kung kailan ka pumunta ron, pang FD yung yung bracket na kailangan gawin, doon pa lang nila, on the spot nilang gagawin, mano-mano nilang gagawin yun mga pre. Unlike sa ganito, pagka order mo, ready na siya mga pre. Ayun, may mga kabitan pa ng seat belt. Kaya dito salpak na lang mga pre. Kaya para sa akin, madali lang talagang gawin to kahit kayo mga pre. Basta bumili lang kayo ng tamang bracket para sa sakyan nyo. Ayun, so iikot ko muna sa sakyan dahil hindi ako makakadaan doon sa kabila. Ayun, ito na mga driver side ang gagawin ko. Ayun mga pre, no? So ito na yung driver side. Ay kabit ko na yung seat belt, tapos yung kanyang ito kanyang kable
kinable tie ko na lang siya mga pre. Ayan, hanggang dito. So pagka salpak yan doon sa sasakyan, sasalpak na lang yung dito. Ayan, para gumana yung seat belt warning indicator every time na makakalimutan nating hindi natin maisalpak yung ating mga seat belts. Ayun mga pre, no? So naikabit ko na dito yung seat belt. Ayan. So ito na lang, ibobolt na lang tong pinakaupuan mga pre. At sa tingin ko mga pre, parang mas malaking tulong na quick release yung manibela nyo, kasi at least matatanggal nyo, mas maaakilos kayo na maigi. Pero kaya naman siya kahit may manibela. Yun nga lang, medyo mas tight yung galaw nyo. Tapos ingat para hindi tamaan itong pintuan nyo. Maglagay kayo ng sapin mga pre, para hindi tamaan itong bakal, kasi for sure yan gasgas agad yan. So ganito pala siya mga pre, no? Mas maganda siyang ikabit na ganito. Kita yung branding, tapos mas paloob to dapat, kasi ito nga ito parang didikit maigi sa iyo to pag nakalabas tong upuan, kaya dapat yan nakapaloob yan. Ayan, so gano'n rin ang gagawin ko sa isa, kaya medyo ayun, kinalas ko, i-adjust ko siya ulit at gagawin ko rin ganito. Ayan na mga pre, no? Na-install ko ng parehas yung upuan. Ayan. So car wash ko lang yung yung sasakyan, then montage tayo mga pre. So ayan mga pre, no? Nakarwash ko na ang aking Civic FD. At ayan ang itsura sa labas ng ating Bride Borga. Ayan, talaga maporma siya talaga mga pre. Ayan. May itsura niya sa loob. Ayan. So dito kita yung branding nung pinaka-bracket. Ngayon, baka sabihin nyo na masyadong nakapaloob yung upuan. Actually mga pre, na-drive ko na siya. Ayan mga pre, no? So masasabi nyo na tama naman yung pagkakakabit ng upuan, kasi ayan, no? Nakasentro yung upuan dito sa manibela. Plus, check nyo yung dito sa gilid. Ayan, no? Tama lang yung distansya niya mga pre. Kung ito medyo nakalabas, malamang sobrang lapit nyo dito sa armrest, dito sa may pintuan. Kaya yung sinabi ko kanina kung saan nyo i-screw, dapat doon yung i-screw mga pre, papasok. Ayun, so first impression ko sa pagdadrive sa kanya mga pre, medyo nakakapanibago talaga, kasi syempre yung bolster napakataas. Pero sa tingin ko sanayan yan eh. Tapos syempre, since na bago pa yung upuan, medyo virgin pa, kaya talaga masikip. Plus, the fact na yun nga, double XL ang size ko, kaya medyo masikip. Pero, siguro masasabi ko mga pre, kasi si Mrs. tuwan-tuwa dun sa sa fitment ng upuan sa kanya. Talagang komportable daw. Siguro para dun sa mga size na mga maliliit, talagang ma-enjoy nila ito. Itong upuan na to, talagang komportable. Pero sa part ko medyo talagang may siya, may sikip siya ng konti, pero hindi naman sobrang sikip na to the point na masakit sa katawan. Hindi naman ganun.
Hindi ko pa rin alam pag nilong drive natin siya. Pero sa ngayon masasabi ko na masikip siya. Pero yun, kahit masikip siya, talagang gusto ko kasi yung itsura niyan mga pre. Itong Bride Vorga na to, or yun nga, Kuga or Kuga. Ayan. Ang isa sa talaga na gustuhan ko rito is kasi ayan, mas aggressive kasi ito eh. Tsaka mas manipis siyang tignan, kaya parang mas maporma sa akin. Yung mataas na bolster niya, ang aggressive tignan, kaya para sa akin parang ang porma talaga. Kaya yun talaga, tiis pogi versus yun nga, yung magiging komportable ka. Hindi rin naman ako masyadong namumroblema mga pre pag super lalayo na ng mga biyahe namin. Kasi mas ginagamit namin itong Honda City pag talagang malalayo na. Kasi syempre, mas matipid ito sa gas. Ayun mga friend, no? Kung nagustuhan nyo ang video ito at feel nyo nakatulong sa inyo, pa-like at pa-subscribe naman sa channel. Pwedeng i-ring nyo rin ang notification bell para updated kayo once na mailabas ko na ang final verdict ko dito sa upuang ito once na maibiyahe ko na siya ng malayo. Kaya mga pre, kita-kits!